Magandang araw mga kabarkada. Tony Antonio here. Katabi ko. Yan, Ninong Art Canlas. Billy Canlas. John Lloyd Cruz. Billy Canlas po. Yan. Okay mga kaibigan, welcome po sa ating channel na sub-channel natin dito sa ating Pang Din TV. Ito po ang Ka-Chicken channel. Ngayon, inibita ko itong mga barkada natin dito. Di naman sila iba sa tropa. We are now starting this new podcast na kung saan is, well, ano bang idea natin mga brad? Ha? Ayun, siguro ito kasing channel na to, nakikita ko lalaki to about sa pagmamanok. Kasi nakikita nung ibang yung mga hindi aware sa industriya ng pagmamanok about sugal. Pero dito kasi industriya na to, part to ng negosyo, hanap buhay, libangan, and marami kang makikilalang connection dito. Tsaka incidentally, nasa World Trade Center po kami ngayon. Third day ngayon ng last day na. World Game Foul Expo. Yan, may nagdi-discuss kami magkakabarkada, may pinag-uusapan kami. No? Ang mga exhibitors ngayon ay at the dawn ng social media. Marami nagtatanong yung mga sikat dati, hindi pinupunta. Ito no offense man to, ano lang to, fact. Real talk. Real talk, di ba? Real talk. Pinaganda lang niya, offense man. Patay na ako sa mga basher nito. Anyways, observation lang po. Umpisa pa na tayo, wasak na tayo dito. Pulutan na Oo naman. nga. Na yung mga dating dinudumog ngayon, hindi na pinupunta. Or kukunti yung nagpupunta. Tapos yung mga dati, yung mga bago naman na sumisibol ng mga breeders, pinagkakaguluhan. So, yan, pwede nating i-discuss yan one time sa ating podcast. Marami na kasing podcast naman, di ba? Tawag dito na, ako na-imbita na ako sa mga podcast and it's been the same thing na, di ba? Yung mga kilalang-kilala, which is okay lang naman. But for me siguro, sasamahan natin dito, I would like to focus more on the up-and-coming people. And saka, ito hindi lang puro sabong dito. In fact, sabi nga ni Padre Oliver, Padre Viva, Viva? Si Petra ba yun? And then we also have other personalities na plano namin imbitahin dito, di ba? Not only in the coffee industry, but people who are interested to know more about the coffee industry at kung anong industriya sila. Parang example, a good friend of mine, si King Panda. Di ba? Matagal na yung gustong maging, ano ba yung mga sabong, ano ba yung si Tito, ganito pala yan, ganito. So we have a lot of questions. And of course, tao dito sa akin, yung ating mga viewers ngayon, you can always comment kung anong gusto ninyong content ang makita dito. Sa kapag-usapan. Kapag-usapan, oo. Oh, hindi lang to basta pagmamanok Diba? Ito, pag-usapan natin ito. Gusto niyo? Nagpakilala na nga pala siya. Ito, di-discuss natin yan sa mga future episodes. Yan si Bill. In fact, dun sa ating main channel which is Pang Din TV, we did a very nice interview about Billy Canlas. Oo, nasa YouTube. Alam niyo naman, marami namang first time I met him na pinakilala sa akin si Billy. Actually, ang story niyan, naging magbabarkada kami unang-una. Si Ninong Art muna. It was batch 4? 5. Batch 5 ng Sagupaan schooling natin. And then, from then it was history. And then I met the younger brothers, Demil, and then Billy. Nakilala ko na because of his very famous post noon. Okay? But sa ako, I was one of the people who was just laughing about it, which I understood. Na katatawanan, di ba? Biro lang. Biro lang. And siyempre, ang dami yung mga keyboard warriors yata noon na medyo who took it raw. Okay? So, tao dito, ano ba, Bill, ano bang mga insights mo? Ano bang mga gusto natin mga pag-usapan dito? Ano bang mga, ikaw, ano masasabi mo to sa ating samahang mga, kasi may mga kanya-kanyang channel din kayo Anokma TV, Ninong Art, and ano yung Billy Canlas Farm. Billy Canlas. Ayan. So, siguro po, regarding sa pagmamanok talaga Kasi actually, lahat ng pupunta rito sa World Game Foul Expo, mostly yung mga new generation na sabongero. So, marami rin pong natutulungan yung mga iba't ibang breeders na makapag-acquire, lalo sa mga, yung iba kasi nagte-testing lang sila ng mga malinyada kung magiging goods ba or hindi. Diba? Ay, actually kanina lang may mga pumunta na galing Amerika. So nagpapasalamat daw sa content ng Pangdiin tsaka ng Sagupaan. Dahil marami daw silang natututunan. Masaya daw sila sa content natin. May iba ako na kaibigan na gusto nyo magano dito, but sabi nila baka maging conflict daw because they're currently endorsing some other companies. Sabi ko, walang problema dito. Hindi ko naman sila papa-endorse ng Sagupan, whatever it is. It's just a neutral sub-channel of Pang Din TV. Just to share. Ako kasi, I'd rather parang kahapon na, actually mga kabarkada, abangan ninyo after this. Ang first episode makita ninyo is
pretty much the history, how it all started, ang World Gameful Expo by Sir Manny Burbano. And of course, isa sa mga founding nito, si Ma'am Raquel, makikilala niyan. Saka ang nagtuloy na po si Ma'am M, si M, who's parang kapatid ko na yan, Burbano. Abangan niyo po yan yung pinaka-first launching episode natin about the World Gameful Expo. Pinakamalaking expo po sa buong mundo. Oo. Ito lang kasi nakasali kami dito. Second leg nila noon way back then. 2013, kuya siguro, no? 2012 nag-umpisa to, and then 2013 pumasok daw kami ever since we've been working and supporting this expo. Napahinga lang kami ng konti nung pandemic. Share ko na din kuya, nung Sure, around 2012, first time na meet ko si Sir Manny Burbano. In-introduce nga niya sa, dati kasi nagkakalapati ako eh. Tayo, magkasama tayo. Nasa isang event kami ni Willie. dito mga Namit namin si Sir Manny Burbano, introduced by the big three of yung pigeon industry. Nasa kabilang hall pa po yun eh. So sabi nila magkakaroon nga doon ng expo, parang collaboration between Gamefowl and Pigeon. So naka-attend kami na dito sa World Trade, 2012 yata yung first with Pigeon yata. No, tama po ba Ma'am Raquel? With Pigeon, 2013 pala yun. Basta yun, tapos nung nakita ko mas malaki yung sa kabilang hall. Kasi parang hati hinati nila yung Pigeon tsaka yung Gamefowl. Sabi ko, one of these days, sabi ko, magkakaroon din kami ng booth na ganito. Siguro sa Pigeon, sabi ko. Pero hindi nagkaroon sa Pigeon. Eventually, ngayon, dito tayo sa Gamefowl industry. Na-shift tayo. Malaking tulong tong expo talaga. Laki. Even my father, si Idol, really love supporting this. Ito lang talaga nadinig niya eh. Nag-usap nga kami nung interview with M and Ma'am Raquel. Kasi marami ata nag-iimbita na itong World Gameful Expo na to pumunta sa iba-ibang mga probinsya. But there's a little mga, syempre, hindi basta madaling hacking challenges, diba? But, sabi ko nga sa kanila, kung maging possible in the near future, Sagupaan or us, we will be there to support. Eto, marami siguro mga baguhan yan dito, nanonood dito ngayon. Sino-sino ba ang mga kala? Sino ba si Oliver Osorio? Okay, so siguro, let's start from the eldest one. Bata dito, yung mga background, ano bang history ninyo para magkakilala. Ako muna siguro. Ako, sa mga hindi makilala sa akin, okay, so hindi ko rin kilala. Hindi. Isa mga hindi nakakilala po sa akin, tao dito, siguro baka bago ko kayo sa sabong. Ako po ang anak ni Patrick Antonio. Ako si Tony Antonio and bata pa ako, I've been exposed to the Gamefowl. Sa pamilya na talaga eh. Lolo ko, tito ko, daddy, lahat yan. Nakikwento ko nga, na dati mga manok ni Airpat nakatali ng sa tabing kalsada, nakatira kami sa Mandaluyong. Hindi po sa loob. Okay. Sa Mandaluyong Guerrero Street po kami, malapit dun sa ngayon na ni-renovate ni Ninong Bong Pineda na na sa Buwan. Yung sa may Shaw Boulevard. Mandaluyong. Dati noon yung kahoy lang yun. Doon ako noon nakapunta, sumasama sa mga tito ko, Airpat. Nakakatawa ka kahapon kasi may dumating na taga Viluna. That's the time na medyo nagkakaroon na ng konting si Airpat. Baga pondo, financial niya. Doon kami sa Maginoo Street, pero kami dating nirerentahan doon na townhouse. Tapat doon nirentahan niya na Manukan. Pati mismo sa loob ng garahe namin, Manukan yan. Yung guy na kilala ko kahapon, my age, sabi niya gano'n, natatandaan ko si daddy mo, this and that. Kasi yung father din niya is naging kabitawan ng ama ko noon. Alam mo, maniwala po kayo mga barkada, nagbibitaw kami ng mga manok noon during those 80s yan. Sa island ng Kalayaan Avenue. Doon. So natuwa ko na siya, matanda na kami, nagkakilala pa, nagkita-kita, nagkakwentuhan regarding that. Kuya, shoutout mo na. Si Jonard siya yun. Siya ba yun? Oo, Jonard pangalan, taga-Ireland. Ayun tama, taga-Ireland. Tapos Jonard. Neighbor. Kapag bahay noon niya sa Maginoo eh. Doon sa area na yan, si Jonard pala. Jonard, thank you so much for the memories. Nakakatawa, nag-usap tayo kahapon. I wish na, di ba, yan mo, pag nagpunta ko Ireland, beer tayo. Beer tayo. So, basically, yan ang background ko. So, ako si Tonyo, anak ni Patrick. Eldest ng Canlas, let's go. Ayan, so ako naman po si Ninong Art Canlas, no? Bakit Ninong Art? Kasi before, gusto ko kasi magkaroon ng pag sinabi kasing art, mamaya nakalimutan na yan. Hindi na yan maaalala ng mga tao, di ba?
Unlike yung mga sikat kasi ng mga pangalan, bawa Idol Patrick Antonio, B-Boy Enriquez, yan kasi madaling matandaan yan eh. Pero ako, pag sinabing Art Canlas, mamaya nakalimutan mo na yan. So kailangan ko ng something na magpapaalala sa akin sa mga tao. Big fan ako ni Ninong Rai, yung channel na nagluluto. Sabi ko, baka pwede kong gamitin to siya sa ano naman pagluluto naman ako, dito naman sa pagmamanok. So sabi ko, ayan, so try natin, di ba? So tinry ko, kaya sabi ko, ako si Ninong, yung mga kaibigan, yun yung mga inaanak, di ba? So yun, kaya nagsimula yung Ninong Art. Pero yun, sa family ng Canlas, sa amin, yung mismong direct family, wala talaga nagmamanok. So kami ang first generation talaga na nagmamanok. Ako, si Demil, tsaka si Billy, kami yung first generation na nagmamanok. Pero pangalawa or pangatlo lang ako sa huli sa nag-start magmanok. Pero ako yung una na nagka-farm sa amin. Pero sino sa'yo tatlo mga ang unang-una talaga? Si Mil talaga, ang mahilig talaga. High school pa lang, mahilig na talaga siya sa... Chicken. sa chicken niya. So, ayun, kaya eventually lahat kami napasok na dito. Ang common namin is pets talaga in general. Ayan, so before, ang plano lang namin, backyard. Eventually, sabi ko, hindi naman matatapos yung... Ako pare, lahat nag-ubay sa backyard. Oo, kuya, yung pangarap Ngayon, natin. nakita ko ng mga farm ito, di na backyard. Barn! Hindi na, sabi ko, hindi matatapos dito yung pangarap natin. Kailangan paangat ng paangat. Tama. So eventually, nagkaroon ng maliit na farm, medyo lumaki na ng konti, tapos nagbi-breed, nakakabenta ng konti, may mga nakakakilala na ng konti, naglalaban. So yun. Malungkot, dami na kabento eh. Dami na. Saka mga galing, manok puti na, totoo lang ha. Oo nga. If you all work together, meron silang napakasikat na every year na ginagawa bakal sa bakal. Tao dito, first time sumali po doon, we scored really good. Of course, that time wala ako nasa probinsya ako doon, di ba? Pero nag-represent ng team was Jolo and Pare Oliver. We did really good. And kinulong ako ng manok doon. 2 manok doon, galing po sa kanila. Super. Yun yung isang, alam ko, doon kami tumabla kay Tito Diboy, di ba? Saka yung isang, galing. bago yung 4 na, na nanalo, isang tabla yun, di ba? 4 wins and 1 draw. With that, dito pati manok nila, buhay na buhay. Walang sugat. Pag 3-year-old. Ayan. So yun, kami yung mga tinatawag na new generation, mga breeders dito sa industriya. Will. So ako naman si Demil Canlas, Kanokma TV. So nung nag-start ako na mag-ano ng YouTube channel, nag-iisip ako ng YouTube channel na po pwedeng i-ano sa pagpamanok. So inisip ko kung Kamanok TV, parang ang pangit tignan eh. Parang walang twist. So inisip ko, Parang meron na yata ganun. Kanokma. Ayun ang inano ko. So sabi ko, Kanokma TV na lang. Nung una parang walang gana kasi tinitignan ko yung viewers ko sa mga in-upload ko. 7 views, 40 views. Mukha nga akong engot nun eh. Sabi ko, tuloy ko pa kaya ako, subscribers ko. Ang subscribers ko lang yung 11. Dalawa pa sa'yo. 2 pa sa akin. Kami pa. Tapos silang 2 pa. Tapos yung mga Minus pinsan mo yun, wala pa 10. Wala pa 10. Sabi ko parang walang nangyayari Pero sabi nga nila, parang yan magtanim ka lang na magtanim. Sa lahat ng tinanim mong puno, hindi naman lahat yan magbubunga ng masarap eh. So, Kung kayo unang buho mo, pares, pait na. Ang palaya ko yan, hindi pa Ang palaya pinigaan. eh. Hindi pa pinigaan. kumbaga ang ginawa ko, upload lang ako ng upload. Siguro mga naka 50 videos na ako hanggang sa one time na-champion ko yung pag-video sa farm ni Sir B-Boy. Isang araw lang, na-monetize kagad ako sa YouTube. Na-meet ko yung requirements. Hindi mo pa burger ka na. Ayun nga. Ako naman, nagsimula naman ako sa pagmamanok. Second year high school. Dati parang nahihiya pa akong humimas ng manok eh. Kasi meron akong nililigawan sa lugar Hindi pala iniiwas mo. Pag dumadaan yung tatay, naghihimas ako sa umaga. Pag dumadaan yung tatay, nilalapag ko muna yung manok sa liver. Ganyan ako, baka sabihin. Yun ang niligaw sa'yo, sa bungero. Parang ang pangit pa ng image dati pagka nagmamanok ka, ibig sabihin sugarol ka. Pero ngayon, pagka nagmamanok ka, businessman ka. Iba. Ang laki nga ng industriya na umiikot sa ating minamahal na pag-breed,
pag-alaga ng mga showbirds. Well, we'll use the right word sa YouTube, baka masara ka agad eh. Diba? But ito, yun nga, ako, nakita ko rin yan eh. Dati nun, sabong, pag sinabing word na yun, agad, ay, ano to, sugarol, whatever it is, diba? But now it's different. May ano na eh, may alam nila, negosyo na rin. Daming buhay nakasalalay, punta ka sa bungan. Everybody who works here is connected to the game pod industry. Diba? Hanggang kaya nakakatuwa ito. Nagkikwento nga kami nila, Ma'am Raquel, nila sabi ko, way back then, nag-start ito, puro mga nagmamanok lang. Ngayon, lahat na nang gumagawa ng wing band, ano pa ba? Cage, tulungan, Wing band. di ba, kung ano mga accessories. Natuwa nga ako kahapon, di ba, bigyan ko kayo mamaya. Mga keychain ginawa nila, mga produkto ng sagupaan, ginawang keychain. Astig. pero niloko yung may-ari. Shout out. Nakita ko, sabi ko magkano yung keychain. 60 pesos. Sabi ko, boss, yung winning line na may pellets, 55 pesos lang. Mahal pa nga basic. Natuwa naman ako, pero ang ganda. Basically free advertising, pero bigyan ko kayo mamaya, makakatuwa yung ginawa nila. So, ayun, dito yan. Oh, may sabihin ka ba, Brad? Wala na. Si Billy na. Yan! Pinakasikat. Oh, si Loverboy. Okay. So, Billy Canlas ng BBC Game Farm. So, bakit BBC Game Farm? Kasi pangalan ko po, Billy B. Canlas. Billy B? Billy B. Initials, Balot Initial. po. Ano, Ay, middle mag-middle name. name. Okay, okay. Yung iba sinasabi, binibiro, Big Black, ano? Akala mahilig ka sa Big Black. Big Black. Akala, Oo nga, no? kasi BBC, Oo, tama. di ba? Parang mga MILF. Ayan. BBC, oh. Parang pang ano, no, pang search. Oo. And so, bago po kami mapasok dito sa industriya ng pagmamano, ang trabaho ko po dati, videographer, editor. Okay. Tapos, bago po mag-pandemic, nasa ano po kami, Makati days po kami ni Guard. So, nung nagka-pandemic po, ang nangyari, lockdown. Tapos hanggang sa, syempre, mga company po, medyo tagilid. Yes. So, na-retrench po kami. Sakto naman, dalawa tayo na-retrench, Guard. Tapos, after po nun, medyo nasaktan kami ni Guard kasi paano kami magbubuhay pa. Makasurvive. So, syempre, kailangan natin magdasal. Tapos, ang nangyari, hindi natin expected na blessing in disguise pala yung nangyari. Na kapag may nawala sa'yo, may mas maganda palang plano yung Lord. Si Lord. So, Tuloy. ayun. Tapos, ang ending po, yun, yung trabaho ko po dati, na-apply ko na po sa ano. Pero yung interest mo sa Roosters, paano na trigger? Na-influensya ka ni kuya mo, mga kuya mo? Ang una ko po nakasama talaga si Kuya Mil. Pag nasa abroad po si Kuya Mil, ako po yung taga-bitaw niya. So, may mga Tinatawagan manok, po siya eh. tinatawagan po niya. Nagka-proud ka rin dati, pare? 2013. Saan ka nag-aaral? Sa ano ako eh, Norwegian cruise ko. Ganon? Ito kaya natanong ko to kasi I would like everybody to see that everybody in this industry comes from different branches. Bago naging Bago na, pati isa lang yung bunga. Eto, hilig dito. Tsaka ba ito, naman eh. nakakatawa niya ganito. Oo. Dati ako yung may manok. Oo. Tapos wala silang hilig sa manok. Nung nag-abroad na ako, sila naman ang may manok, ako naman ang walang manok. Parang ako naman yung naligaw. Ganon? Oo. Nung time na medyo hindi na ako okay dun sa trabaho ko, parang naboboring na ako. Tinanong ko tong dalawa to, kamusta yung negosyo niya sa pagmamanok? Oo. Sabi nila, okay naman, ito, ganyan. Ginawa ko, kinabukasan, nag-ahol na ako sa trabaho. Sugal na. Alis na. Kung ano yung ipon kong pera, sabi ko, ipupunan ko na sa pagmamanok to. Total noon, 2013, 14, nakakabenta na rin ako eh. So, talagang 13 pa lang nag-umpisa ka na? Ano po, 2013. 2013. 2013. Mamanok na talaga ako. Kayo mga bro. Nung time kasi na yan, kuya, may mga kaibigan din ako na nagmamanok. Kumbaga, sa Kalapati ako eh. Pero may mga kaibigan na malapit na nagbibigay ng manok sa akin. Dahil nga wala akong hilig sa pagmamanok, ayoko naman ibenta kasi syempre bigay ng kaibigan eh, di ba? Hindi kasi ako nagbebenta ng bigay ng kaibigan. Mil, Ako taga-salo. siya taga-salo. Ayos na. Ginagawa niya, binibreed niya. Ganun, benta yung anak, ganun.
Siya Kala talaga no? nag-start sa Kala amin. Dikilim, mga Winslet. Oo, mga Oh, Winslet Winslet na game, mga manok. Papakain sa kalap sa Agila. Ah, Wag! Sabi mo, alin mo na yan? Kumbaga nung time na yun, masaya pa tayo sa mga kal, no? Yung mga, ano, yung mga Yung mga ano panimula. na nila, Ano yun, mga Colonel Given. Colonel Oo. Gibbons. Games by them, games by them. Ito muna mga bro. Napakatahimik ito. Matagal ko nang kaibigan yan. Kita naman tayo dito. And also very well known sa social media world. Walang iba kasi pa Mr. Oliver Osorio. Pare, Yun. ano Next bang episode na ako, next episode. Anyways, short background, nasa corporate world din po ako dati. Sa bangko ko ako nag-work. Then, ganun din, parang kay Demil, parang nawalan ako ng drive na yung ganun, yung monotonous na araw-araw gising ka, pasok ka, uwi ka, madilim na, tulog ulit, gising ulit, kinabukasan. So yun, nag-resign ako sa corporate world without any backup plan. So sa Sabong din ako napunta. So yun, nagtayo kami ng farm ng former partner ko. Nakakaibigan pa rin namin ni paring Tony, si Ronnie Lactina. Anyways, from then on, the rest Pare, Ronnie Laxina. No. Shout out dyan, pare Ronnie. Magkini rin. Durings Restaurant, nakapakig kayo. Yun. Oo. So Sobrang anyways, sarap ng Durings. Maduduling kayo. Sarap. Panalo. Pare Ronnie. sarap pagkain doon, ako. Hindi, panalo. So anyways, from then on, yan, the rest is history. Napunta ako ng Sagupaan. Iba-ibang racket. Minsan may legal, may karamihan illegal. Hindi. Joke lang po, joke lang. Di pare, ito kwento para nagkakilala. Oo. Tayong dalawa. Akin na, ilang taon yun? Ay, 90s pa yun, 90s pa tayo nung nagkakilala. Wala pang sagupaan talaga. No? Wala. Wala pa. Ano ba pinapangalan? Wala pa, Hindi pa ata kami Saka wala isang barkada doon si Jolo eh. Si Jolo Losanes. si PA, semi-big time pa lang ng mga panahon na yun. Oo. Hindi pa siya talagang superstar. Yung mga sikat doon po sila, Chongbyang pa nung araw, Chongbyang di pa ba? lang, early 90s, whatever. Si ano, Kilala na rin siya, idol na tao sa kanya that Oo. time eh. Pero hindi pa siya yung parang ngayon eh. O iba ngayon. si Iba- Chong iba- Bian noon ang parang Patrick ngayon. Yun ang mga gustong kalabarin ng tatay ko. Saka ano, meron pa isa, Sergio Ching, di ba? Sergio Ching. Ching. Sa Siochi noon, mga ganyan. Yung mga during those times. Kasi dad always wanted, alam niya hanggang ngayon, gusto niya lagi laban sa lahat. He never wanted na yung, hindi, laban mo ako sa parang ganito, hindi siya gano'n eh. Di ba marami tatanong sa akin, natanong din sa akin nila Kihi, na meron bang kinakatakutan na iiwasan si Idol? Wala. Ever since nakita ko since I was a kid, he wanted to always go up against someone better pa nga kung po pwede talaga. Which is true, marami na mas magaling sa atin eh. Pag natalo ka doon, nakita yung point sa akin, if you lose to someone better than you, it's a challenge for you to better yourself. Ganun ka simple. Di ba? Eh, paano ka matututo? Eh, pag kinakalaban mo lagi, you're better than them. Di wala na, hanggang doon ka na lang stagnant. Darating araw, mas magaling na yung mga yun. Natututo, ay, ganun pala. Kung naman, ang galing ko. Hindi ka naman di ba? Baga sa coaching, hindi ka nakakaka. That, hanggang ngayon, na-instill niya sa amin magkakapatid yan. Because for me, at age 53, I started working with him during the 90s. Ako yung anak na makulit eh. Hindi ko sinulo sa pag-aaral ko nun eh. Puro kalokohan. Kundi nag-hack pa sa Marikina. Bilyar ako sa Ambrosia. Okay, golf. Pagdating naman sa ano, yung magagagawa ko ng puro kalokohan. Pero hindi naman sabay-sabay schedule. Hindi naman. Hindi naman. Sa ibang may makakilala sa akin, alam nyo na, naging ano ko rin dati nun. Hindi naman ako Hindi. Loyal. Ako lang napipili. Yun. Hindi. Hindi ko yan ang nalalaki sila. Oo. Nalalala kasi. Ako laging biktima. Naawa ka, ako sa biktima. Gamit ko na kay Pari Oliver. Kaya wala na kalimutan, kabira. Marupok lang. Damit na gamit si Kuya Tony. Ay, sige Oliver lang. Ang ganda po, promise. So pare, di ba, Ay, 90s na nagkakilala. Oo, 90s, meron kaming grupo noon ng araw. Noon, wala pa yung mga asosasyon ng mga breeders. Wala pa yung bakbakan na ganyan. Di ba? Wala pa. Meron kaming UBBA. Yan. United Backer Oh, Breeders Ayan, Association. United Backer Breeders. Ang form ng communication sa internet nun was yung mga forum. O forum Post chat. ka ng mga forum na... Websites, kuya. Oo, yan. Sagot ka lang. Ganyan. Wala pa yung... May ano pa nga, Friendster pa yata. Friendster. Friendster, oo. Wala pang Facebook. Doon ka naging magkako-close. Ikaw, pare, si Ronnie Laxina. Sinulid ka ng tawag sa amin. Sinulid ka. Sinulid ka. Ano yung ginagamit pa rin yun. May kwento namin. Explain mo ano sinunod ka. Oo, yung kasi... Carl Tabas. Magkakasama kami, tapos may laban yung grupo.
Madalas pag uwi namin, dudukot sa bulsa. Sinulit na lang. Walang pera, talo. Kaya sinulid gang, pag sinabing membro ka sinulid gang, baka matuwa ka, alam mo, astig ka, hindi. Wala ka na, puro Pero sino ang founding members ng UBA? Matatandaan ko na lang doon, sila, yung mga namayabang sila, Donuts, ang mga taga-Saudi yun eh. Karamihan yan, OFW. Pero talagang backyard talaga. Wala kami naging member doon na farm, may malaking farm. Tapos eventually nung nag-catch up yung grupo, nung dumami yung members yan, pinasok na kami ng malalaking farm. Kasi meron kaming monthly 2 packets. 2 packets, kunyari, kalapili namin gagawin. Timbangan to timbangan. So, every member is required na mag-submit ng 2 entry. Basta ang range is from 1.8 hanggang 2 lang. Hindi ka lalagpas dyan para madaling i-match. Ano edad? Meron kaming stag series May to, may stag series stag kami. farm. Oh. Tapos ikaw ang host. Nag-chip in yung grupo, may pagkain. Tapos, nung una, yung 2 packets, friendly game lang. 1-1, 2-2. Kami kumakabit. Hanggang sa nung dumami na kami, 55, 110, gano'n na. May sampalan ng kasama. Tapos iba na itsura ng manok, talagang pan-derby na dala. So, But first time ko na kasama, bumisita sa farm ng San Pablo. Mm. Doon ko na sila kilala. Doon sila parang anong ginawa niyo sa farm doon? nagdala kami ng caricature yata ni Boss, no? Ni Di ba? Boss o ni Daddy. Bigyan kami ng materials ni Boss Behave. Ang premise is, i-breed namin, tapos i-distribute among members pag may sisiyo na. Wala, inoklap nung Pero ano po, kung ang palo noon po ng manok, tsaka Ay, yan. ngayon, ano pong Magandang question mas yan. maganda? That's a very nice question. Sa akin, observation ko lang. With my own sa akin nun is medyo uso yung talaga high breakers nun. Ano na rin yung style na angat sarado. But iba na yung pagkasarado ng manok kayo. Iba na, ibang na eh. Saka dati nun, iba yung angat, iba yung lumilipad pa. Mga ganun. O, parang saranggola yun eh, gano'n na gano'n. Oo, yung mga liparan lagi nun eh. Tsaka tumatawid. alam niyo yung palo. Hindi, saka magkadalasan ng pari yan, di ba? Alin Pag ba? nagkakapalon, puro ganun eh. Oo, gano'n lang. Oo, kaya gusto mo dapat yung magaling kumat, sintado. Yan yung mga nun. Ngayon, iba eh, dapat kumpleto ko eh. Oo, ngayon. Minsan nag-uusap sila ng mag-ama, narinig ko. Madalas kaming talunin niyan sa baba. Di ba ba? Oo. Sa baba. There was a time na na-notice na namin na Makakauna kami sa taas. kagaling mo, aawasak na pero sa baba. Pero yung manok naman, hindi naman high breaker, hindi naman exception naman gano'n. Pero yung cutting, and then now, knowing my father, I started now, working on looking for that kind of selection na we have to add a little bit more bottom combined with the good breaking. Ayun na. So ayun naman ganun. Pero naman si Erpat eh. Kaya nga marang tatanong, wala bang librong gagawin ng father mo? Sabi ko, wala eh. Mahirap isulat yung libro niya, maraming chapter to. Ang dami. Kasi he evolves. Oo, nag-evolve. Kayo, nag-estudyante, nakita yung si Erpat, di ba? Wala siyang specific formula eh. Sa kanya, intindihin mo yung manok mo, ikaw mag-adjust sa manok. Hindi yung, ito lang, di ba? Nag-iiba ang sabong eh. Siya, di nga, maski natutuwa siya na sinasabi na si Living Legend or si Idol, he does not, hindi pumunta sa, doon nakita ko sa father ko, it doesn't go to his head. Kasi lagi yung sabi gano'n na, you cannot always win. Hindi mo mauwi ang sabungan, saka ang sabong nag-i-evolve lagi. You just try to win consistently. That's period. Kaya kailangan, kuya, tayo din, yung katulad ni Idol Patrick, nasa taas tayo na, tuloy-tuloy pa rin yung pag-evolve. Dapat tayo na nandito pa lang sa baba, dapat Sumabay. tuloy-tuloy tayo Pagka na nagpakakapati ka, eto ka na lang eh. Oo. Parang Oliver, balik sa ulit. Oo. Paano ulit nung umpisa yung yung Oliver Warhorse na Yun. pangalan? Yan, kasama rin sa UBBA yan. Yung Warhorse na yun na hindi ko na naalis. Kung familiar kayo yung Warhorse sa breed ng chicken, di ba? Kulay team, Bacon Warhorse at saka Hoover Warhorse. So, one time, nagbabasa ako ng magazine, nabasa ko yung history ng strain. So, medyo enamored ako doon sa istorya. Ganda. Ginawa ko siyang Nick sa forums. Di ba yung sa forum? So, hindi na naalis. Kaya tanong nga, ba't breeder ka ba ng Warhorse? Hindi. Tapos, mahilig ka ba sa kabayo? Ganun tayo. Wala lang pa rin natin kapayo eh. Oo nga. So, yun. Hanggang ngayon, yun. So, paro yun. Hindi na naalis. Yun nga. Nabigit Nick nung na. araw. Nick nung araw sa internet.
Oh, yan. So mga kaibigan, nakita niyo po, itong mga barkada po dito and ito, hindi naman exclusive ito. Everybody's welcome to be part of the group. Kung barkada, ng family, tao dito. Everybody's own channel. So please, follow, like, subscribe. Unang-una kay BBC, Big Black. Hindi, lang. Billy Canlas. Big Black Canlas. Na channel, Ninong Art, siyempre, and Katokma. And of course, ito po, Pang Diin TV, but itong ating sub-channel na to, itong podcast channel na to, is Ka-Chicken. May nagtanong sa akin, ano ba yung Ka-Chicken? Dito Ka-Chicken started sa Sagupaan TV show. Siguro wala pa kayo noon. wala pa. Since 2000 or more than a decade, we had a TV show, which is Sagupaan TV. And it came to a point na yung isang co-host ko dati doon, parang siyempre lahat ng mga ganito man sinasabi, naisip namin, oh, Ka-Chicken. Diba? And it stuck. So marami nga yung nanonood ng mga TV show noon. Oy, boss, ang ganda pakinggan ulit yan, nakakatawa. So ito, like and subscribe to Pang Diin TV, main channel natin, but the sub-channel is Ka-Chicken. So ayan mga Ka-Chicken, huwag niyong kakalimutan po, like and subscribe. Ito ang barkada natin, magkita-kita tayo. Maraming salamat po.